Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon ulit sa Premium Bike Santa Cruz, Lubao, Pampanga para i-update kayo sa bagong motor ng Suzuki Bergman Street 125. So alamin natin yung kanyang presyo and then yung installment nito. So abang-abang mga kapatid. Pero bago yan mga kapatid ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So God bless po mga kapatid, stay tuned tayo. Noxky Vlog. Noxky Vlog. Ito naman mga kapatid yung bagong-bagong labas ngayong 2022 ng Suzuki Bergman Street 125. Ito nakita natin dito na kulay maroon, no? Match siya mga kapatid, no? Ayan, yung bagong labas ngayon. Napakaganda rin mga kapatid na yung labas ng Suzuki ngayong 2022, no? Bergman Street. Ayan. Ngayon nakita natin itong kabuuan nito, no? Yan, digital panel na mga kapatid yung kanyang board. Yan na lahat mga kapatid, yung speedometer, odometer nya, tapos yung engine check, and then yung sa fuel gauge, yan na rin mga kapatid. Tapos ito ang ganda sa kanya, no? Meron siyang glossy dito, tapos ito natin yung logo ng Suzuki. Tapos sa mga switch nya, yan, no? Meron siyang high and low, then turn signal light, busina, then sa kabila meron siyang kill switch, and then yung electric starter magkasama na, ano. Ayan. Tapos meron rin siyang kasamang stock na side mirror. Yan yung kanyang side mirror, pero maganda rin, no? Tapos ito, may windshield siya na maliit lang na kulay white lang, no? Pwede na! Ayan yung design. Tapos may mga bolts yan dito na stainless. Tapos dito sa harap, ayan, makita natin na napaka futuristic na rin yung design. Tapos ito pa nagpapa-highlight dito yung logo ng Suzuki dito, ang ganda. You know, lutang na lutang mga kapatid. Paano masabi? Tapos yung headlight niya nga LED na yan mga kapatid, no? Tapos meron din siyang park light dito kabilaan. Ayan, kulay white yan pagka nakabukas. Tapos yung signal light niya bulb type pa. Ayun. Pero maganda naman yung pagkaka-design, kaya maganda rin yung liwanag nito. Tapos sa kanyang fender, ayan, makita natin bulky. Tapos meron siyang reflectorized dito kabilaan. Yan, tapos dito sa kanyang disc brake, yan, makita natin. Simple lang yung kanyang disc brake, no? Ordinary lang na design.
Tapos naka single pad caliper na kulay black. Tapos ang tatak nito mga kapatid ay Nissin. Tapos yung kanyang gulong tubeless na, and then naka mags. Ayan. Tapos yung tatak ng gulong niya ay MRF. So maganda na rin klase to. Tapos ang size naman ng gulong ay 90 by 90 by 12. So 12 yung diameter ng kanyang gulong. Then dito sa kabila, tingnan natin. Dito, ganun din, tubeless na rin yan. Tapos ang size naman ng gulong dito sa likod ay 90 by 100 by 10. So yan, magkaiba pala ng size, no? Ang diameter ng sa likod ay size 10, pero sa harap ay size 12. Kaya medyo nakaangat yung unahan niya, no? Tapos naka drum brake yung kanyang preno. Tapos naka single shock din. Ayan, makita natin, kulay black. Tapos air cooled din. Tapos ang magandang features din sa kanya, meron pa rin siyang kickstarter, no? Tapos sa center stand, okay din, maganda yung pagkakagawa, no? Talagang premium yung pintura, no? Tapos meron din siyang side stand kill switch, no? Makita natin, no? Ayan, meron siya, no? Ayan. Tapos sa kanyang angkasan, napipilip din yan mga kapatid. Tapos meron siyang glossy black dito, ayan, no? Tapos makikita natin itong Bergman Street na emblem niya, napakaganda. Ayan. Tapos dito sa kanyang floorboard, ayan, makita natin malapad din mga kapatid. Marami din tayong ilalagay dito, no? Tapos magiging relax pa yung pagkakaupo natin dahil pwede din natin itapak yung ating paa dito. Tapos dito mga kapatid, no? Yan. Tapos meron pa siyang bulsa dito, no? Ayan, makita natin. So magandang features din sa kanya. Tapos meron din siyang USB charging port dito sa loob. So hindi lang natin masyado makita, no? Against the light tayo mga kapatid. Pero meron siya. Tapos meron pang bulsa dito sa side na to. Yan, malalim din yan. Tapos sa kanyang susian, okay din. Meron din siyang anti-theft. Tapos meron din siyang utility hook dito. Yan, makita natin. Tsaka dito. Ayan, no? Isang kinagandahan, no? Dalawa yung kanyang utility hook. Pwedeng dito, pwedeng dito. Tapos sa kanyang upuan, napaka premium. Maganda yung upholstery, no? Maganda. Ating fabric. Tapos malambot din mga kapatid. Comfortable yung ating puwetan dito. Tapos yung tahi niya maganda rin mga kapatid. Makita natin, no? Tapos sa kanyang grab bar, napakalaki. Na kulay glossy black mga kapatid. Then sa tail light, makita natin, ayan, LED na yung kanyang mga ilaw dito sa tail light. Pero yung signal light ay bulb siya. Tapos ayun yung design niya dito, meron siyang glossy black dito. Tapos may tatak ng Suzuki. Tapos sa fender sa likod, then bulky din. Tapos meron na siyang brackets para sa plaka, no? Tapos may ilaw pa yan dito, no? Para sa plaka natin. Tapos meron ding reflectorized dito. Ayan. Tapos sa kanyang muffler, ayan, napakaganda rin. Futuristic din yung design. Meron din siyang cover, no? Ayan, pinaka heat guard niya. Matte black naman to. Tapos dito may glossy. Ayan yung design, maganda mga kapatid, no? Ito pa pala, meron pa siyang matte guard dito, no? Ayan, isang maganda rin sa kanya. Hindi na madudumihan mga kapatid. Power na rin siya ng SEP, Suzuki Eco Performance, no? Then tingnan natin mga kapatid yung kanyang compartment. Ito, yan, makita natin, malaki din mga kapatid. Kakasya siguro dito yung half face na helmet, pero yung full face hindi po mga kapatid, no? Pero malaki mga kapatid yung kanyang compartment. Marami na may ilalagay dito mga kapatid. Yan. Tapos ito yung kanyang fuel tank. So yung fuel capacity nito ay 5.6 liters.
ilalagay na lang natin mga kapatid sa description box, no? Pakaganda rin ito mga kapatid. Marami ding kumukuha na ngayon itong Bergman Street. Sa mga hindi kaya makabili ng maxi scooter na sa 155cc, ito mas affordable lang price, kaya marami din yung kumukuha nito. Tapos hindi rin siya kasing bigat nung ibang mga maxi scooter. Yan. Sa mga gustong kumuha mga kapatid, available po yan dito sa Premium Bikes, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Avail na kayo dito. Yan. Usapin nyo na lang sila ma'am sa sir, no? Shoutout sa kanila, no? Yan. Yun lang po mga kapatid. Tapos marami pa silang mga motor dito mga kapatid, no? Meron silang Sniper 155, may Suzuki Smash, may Honda T-Max Supremo, Mio 125i, meron sila dito. Yan, ito natin. Meron ding Honda RS 125 at meron ding Kawasaki Barako, no? Barako 2. Tapos meron ding Mio Gear 125. Honda Beat meron din mga kapatid sa mga gustong kumuha. Tapos sa mga price nito ay mura-mura lang yung model dito mga kapatid, no? Ito yung Mio nila 77,500 ang cash. Tapos ito Imex, ayan, wala siyang cash na nakalagay, no? Pero down payment 6,990. Ayan. Ito Suzuki Smash 66,000, 6,400 month ang down payment. Tapos sa 36 months meron siyang 3,338 na monthly, rebate 300, bali 3,000. Tapos sa Sniper 155, ito 122,000, down payment tayo ng 24,080. Tapos sa monthly niya sa 24 months 6,750, rebate 400. Tapos sa 36 months meron siyang 5,475, rebate 300. So ayan lang po mga kapatid, yung ating review sa araw na to. Maraming salamat sa panonood, and God bless po sa ating lahat.